Okay, good day to everyone. So today's discussion is all about um, a switch, a sensor, no? Um, we called it as a sensor, no? Ito siya, 3D na tayo. Mukha siyang, anong kumukhang basic component? Yan, mukha siyang caps, no? Okay, so kung titignan nyo doon sa loob, ayan, kung titignan nyo yung loob niya dito sa taas, parang siyang transparent dun sa part na yun, no? Ayan. Kaya mo i-focus, ayan. Ganyan siya. So, tilt sensor siya, meron siyang metal ball sa loob, meron kang dalawang metal wire. May polarity ba to? There's no polarity, no? At kung hahalugin natin siya dito, ayan, naririnig ba? Ito. Um, meron siyang tumutunog dun sa loob para siyang ball, no? Hindi siya parang ball. Ball talaga yun, metal ball, no? Okay, so ano ba itsura ng tilt sensor, no? Up muna natin to browser. Ayan. Tapos on natin to. Asan ba? Ay, nawala. Ay, hindi nawala ang tilt sensor. Wait lang ha. Hanap tayo ng tilt sensor sa Google, no? Para makita natin. Ayan. Tilt sensor. Ah, ah, siguro tilt yan. Try natin ito. Baka may, ito. Okay, ito yung itsura ni tilt sensor sa loob, no? So, ang equivalent niya, sana mag-load yung picture. Ayan, ayaw mag-load. Ayan, mag-load yung picture. So, ito yung loob ng field sensor natin. Meron siyang metal ball. Meron siyang terminal, no? Terminal A, na two metal pins, no? Ayan, A and B. Now, ang principle niya is pagka, yan, nakahiga yung sensor, naka-off. And equivalent schematic symbol is like this. And pagka naka-tilt or nakatayo ay the schematic symbol equivalent is on. Okay? Sabi niya, ball sides down to connect both contacts. Okay? Ayan. Ano rin yata ito? Activity rin to, no? Ayan. Arduino activity rin siya. Ayan. Ayan. If else ang ginamit niya. Pero I think ako gamitin natin today is double if na lang. Madali lang naman to, no? So, our main goal is to, ano, ano muna natin to? I-on muna natin yung browser. Our main goal is to um, read muna yung ating tilt sensor or yung tilt switch natin, no? Marunong na tayong mag-read, di ba? Marunong na tayong um, digital read, nakapag-digital read na tayo, nakapag-analog read na rin tayo, di ba? So, definitely, kabisado nyo na yung gagawin natin. But this time, ang gagawin natin, dahil um, we need to read the value digitally kasi ones and zero on and off lang. Di ba yung ginawa natin doon sa tax switch, ang ginawa natin is we do digital read, no? We do digital read. Pero ang gagawin natin ngayon ay i-declare natin yung pin ni tilt switch sa void setup natin. And we do digital write, no? And then we go high. Hindi natin siya ilalagay sa void loop. Okay? Hindi natin siya ilalagay sa void loop. Subukan nga natin. Lalagay natin si digital write sa void setup. Okay? Declare natin siya as a high, no? Hindi siya as a uh, output. Okay? So, subukan natin. Siguro, i-connect na muna kaya natin tong ano natin, yung circuit natin, no? Para mas madali. So, ganito muna. Ito muna siguro, yan, para pa isa-isa tayo. Ito muna siguro, ang sensor na to. Kunin natin yung reading niya. Walang polarity, no? Basta yan lang yan. So, supplyan natin ng negative volts. Nakikita naman, no? So, negative, punta tayo sa ground, GND. Ayan, no? GND.
I-ground natin to. And then let's go to pin number at yung kabila ng tilt. No? Dito natin banda ilagay. Ayan, sa malapit na. Ayan. So, yung isang terminal. Yung positive natin, lagay natin sa pin number 12. So, ang gawin natin ngayon is we do read the pin number 12, no? Ang ginawa natin nung nakaraan is digital read, no? Pero ngayon, digital read pa rin, pero ang gagawin natin is ihahay natin to, hindi siya continuous, no? Hindi siya continuous kasi pwede naman natin siyang supplyan. Pero ngayon, gusto lang natin siyang i-declare as a high. Ibig sabihin, may 5 volts agad siya. Okay? Tapos, um, yung 5 volts na yon, i-read din siya ng ating, um, i-read natin yung tilt pin. Magulo ba? Sige, ulitin natin. Ganito, ganito. Okay. So, in the past discussion, usually ito, kinoconnect natin sa 5 volts. Am I right? Ayan. Magsushort kasi siya eh. Magsushort yung, ano natin, yung ating, ito, yung ating ball, no? So, ngayon, ang gagawin natin, kukonek natin siya sa 12 para ihahay lang natin siya, no? So, para walang balik voltage, walang shortage ng voltage dito, no? Wala tayong nilagay na resistor. Okay? So, ang mangyayari dyan is, i-read natin kung naka-switch pa to or hindi. Okay? Kung meron ba tong 1 or 0. So, ganito gawin natin, no? Declare muna tayo ng variables natin para sa integers natin. So, we do integers, no? We do, para madali, tilt. Yung mga ginagamit natin na terminology, which is ginagamit din ng iba, yung terminology na to, it's because mas madali silang tandaan and pwede naman, no? Kasi halimbawa, itong tilting, ilagay ko yung name ko, ilagay ko yung whatsoever na code na gusto kong ilagay. For as long as yung integers na ginamit ko, yun pa rin ang integers na ginamit ko um, void loop and void setup, eh, wala namang problema doon, no? For as long as hindi siya kasama sa reference language, hindi tayo magkakaproblema doon. Okay, so we do tilt. Pero nagkakaroon ako ng standard when it comes to integers. Kung mapapansin nyo, sinusunod ko yung capitalization. Okay? Tilt pin equals, nilagay natin siya sa pin number 12. Okay? And then we need to read the tilt pin, no? So gamit tayo ng integers to read the tilt pin, which is the tilt. We need to read the tilt value. Tilt value, no? May value ba siya? Wala. Kasi ang value na yan manggagaling sa tilt pin. Okay? So here in the void setup, we need to declare, no, our pin modes, and of course we need to see our serial monitor. Pero yung serial monitor ba, pwede ko siyang i-declare dito sa una ng void setup, or pwede ko siyang i-declare sa dulo ng void setup. For example, ilagay ko muna yung mga pins ko and then serial monitor, or ilagay ko muna yung serial begin, and then or ilagay ko muna yung serial.begin tapos ilagay ko yung mga pin modes, no? It doesn't matter. Walang problema doon. Kasi dito naman sa setup, um, dinideclare lang naman natin kung ano yung mga ginagamit natin at gagamitin natin, no? So dito, unahin na natin yung serial.begin, baud rate of 9600. Okay? And then we do pin mode, di ba? Ayan. Pin mode, uh, pin mode natin for tilt pin. We do tilt pin to become input. I-read natin siya, di ba? To become an input. Okay? So the next one is ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Hindi tayo connect doon sa 5 volts. Ayun. Sorry. Wala pala ako sa main monitor. Okay. So ito na yung code, no? So ang ginawa natin, we do integers, no, for tilt pin. So kinonect natin siya sa pin 12. Review natin.
Then integers for tilt value. So yung tilt value na yan, manggagaling yung value dito sa tilt pin. Okay? And then, sabi ko kanina, no? May problem ba or magkaka-issue ba si controller if yung serial monitor ko ay nasa taas or, serial.begin ko ay nasa taas or itong pin mode mo ay nasa taas. Wala namang issue doon. It's up to you kung ano na gusto nyo unahin, no? Kung nakalimutan, edi idagdag sa dulo or idagdag nyo sa unahan, walang problema, no? And then after that, so, ngayon, ang gagawin natin is i-declare natin si tilt pin, no, to become an high. Pero hindi sa void loop, no, kundi sa void setup, no. So we do digital write. Pwede ba yun, sir? Yes, pwede yan. Okay. We do digital write tilt pin to go high, no. So ibig sabihin, meron siyang supply, naka-high siya. Ngayon, so for the rest of the setup, naka-high siya, no. Ibig sabihin meron. Ngayon, ang gagawin natin, dahil meron yan, merong mariread ngayon yan. Meron ngayon tayong mariread na value doon sa tilt pin, no? So, the same procedure, kagaya ng mga ginawa natin in the previous, potentiometer, value, blah, 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 the analog read or digital read, no? So, we do tilt, tilt pin um, equal, no? Hindi equal, analog o digital. Okay, analog or digital? Analog read or analog write? Or sorry, analog read or digital write. So, sabi ko kanina, di ba? I-make sure natin yung lumalabas na voltage dito at ang lumalabas dyan or ang masusukat natin dyan, di ba? Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng digital write. So, ano yung gagamitin natin? Siyempre, digital read. Kasi ang makukuha natin dyan ay ones and zero. Kung gumamit tayo ng analog dyan, 0 and 255 ang makukuha natin kasi wala namang vary yung ating tilt pin. Hindi naman nagba-vary yan. It's either an on or off lang siya. Okay, so let's do the digital read for the tilt. Sorry. Ay, ay. Tilt pin. Ano ako kasi may camera dito. Hirapan ng konti. Okay? And then, after that, let's do serial dot print ln. Sino piprint ln natin? Ay, sorry. Ay, meron tayong mali dito. Ayan yan. Ba't tilt pin to? Potentiometer value nga, di ba? So, val to. Value. Lalagyan natin ng value to eh. Ayan. Sigurado may nag-comment kanina. Okay. Chill lang. Yeah. Ano naman yan? Pag in-upload natin yan, definitely, walang lalabas. Mali na naman. Mali na naman ang gawa sila. Pero pinractice ko na to kaya okay na. I think, tsaka madali lang naman yung code, no? Madali yung code nito dahil ano lang naman siya eh. Reading lang naman ng ones and zeros, no? Hindi pa tayo dun sa medyo complicated like yung mga servo motors, yung ating joystick, no? Meron tayong activity sa joystick. Okay, let's go back here, no? So we declare tilt value so we write our code in our void loop for tilt value to go to equals digital write to read the digital read for the tilt pin, no? So si tilt pin ay naka-connect sa pin number 12. So ngayon, sino ang piprint natin? Pag pinrint natin si tilt pin, testingin natin. Tilt pin, no? Okay, sige, walaan natin. Anong lalabas sa serial monitor pag in-upload ko siya? Okay, walaan natin. Okay, ako hindi ko walaan. Ang lalabas dyan, banggitin ko na. Pero post ko muna. Sige, anong lalabas sa serial monitor? Post tayo. Okay, anong lalabas sa serial monitor pag in-upload ko? Okay, upload ko pero before ko pa-upload, sabihin na natin kung ano.
Hindi ko na ito isa-save. Okay, huwag na natin i-save. Cancel. Okay. Ang lalabas dyan, yung value ng tilt pin. Ano bang value ng tilt pin? Ano, dineclare natin sa integers. Ipiprint niya yung value ng tilt pin. Okay? Ang value ng tilt pin, dineclare natin sa integers, ano? 12. Ito siya. Okay? Dineclare natin. Sinabi natin na si tilt pin ay 12. Para lang tayong nagganito. Ayan. Quote-unquote. Quote-unquote 12. Ayan. Di ba? Ganyan lang ang nangyari. Okay? Now, let's go back and i-print talaga natin yung kailangan natin i-print. No? Si, yan. Kailangan pa bang i-memorize? No? So, si tilt value ang i-print natin. So, meron siyang nakukuha value at gagalawin natin tong yan. Let's upload. Nagluloko lang kasi nagkakaroon ng loose connection sa aking. Ayan, compiling, uploading. Okay, so ang nakukuha natin now ay 0. Okay, 0. So, serial monitor. So, pag hiniga natin to, higa natin, ano nakuha? 1. 0, 1, 0, 1. Okay. Yung ball nagdi-disconnect. Okay, nagdi-disconnect yung ball. Okay, so let's proceed, no? Let's first connect the yung ating component. So hindi ko na tinanggal yung dalawa kasi kanina tinry ko na. So i-connect natin yung resistor. Gamit tayo ng resistor 330 o kaya 2 to 20 ohms is okay. So i-ground ko lang yung nasa ground ko dito and kunin natin dito yung ayan. So kinonect natin yung number 3. Ayan. Kinonect natin ito dito. Ayan. So, ito ay ground. Kinonect natin itong resistor. Papunta dito. At kumonect to doon. Lagay natin yung negative ng LED. Okay, yung maiksi yung paa at malaki yung loob. Ayan. So, malaki yung loob niya. Negative. Maiksi yung loob. Positive. Pag sa terminal naman, maiksi yung paa. So, connect natin yan doon. As well as this one, connect natin dito. So, naka-ground na tayo dito. Ground na yan. And naka-ground na rin itong sa terminal. Ang kailangan na lang natin gawin is i-connect to green. Yung positive ng green. Ayan. At saka yung positive ng red. At kukonect natin sila sa sa pins, no? Pin number 8 yung isa. Yung isa gusto ko sa pin number 6. But it's up to you kung anong gusto nyo, no? So, let's do the code. So, gamit tayo ng declare muna natin yung dalawang LED to become an output, no? Pero gamit tayo ng integers, no? Let's declare red LED equal, yung red natin is nasa 8. At yung integers natin na green LED equals nasa 6. Okay? Now, sa 8, nasa 6, okay? Green LED, okay. And then, ano pa declare natin? Meron pa ba? Punta na tayo sa, okay na yung mga variables natin, no? Let's go to pin mode. Pin mode. Tinatagalan ko talaga yun. Let's go pin mode for red LED to become an output. Ano ba yan? Okay. Yan. And the green LED to also become an output, no? So, dagdag na tayo dito sa loob, no? So, ang gagamitin natin na ang gagamitin natin na construction, no, is
an if statement. No? If statement, ano usapan? Open. And dito yung ating condition. So, ang gagawin natin dyan, if tilt value is equal. Pag sinabi natin equal, dapat equal, no? To 0, let's do our statement. Sorry, curly bracket. And then, ang gawin natin dito is digital right of kaya pala hindi nag-happy color. Yan. Wait lang. May nag-message. Ayan. So, let's do digital right na for the green to become high. Okay. And let's do also another digital right para sa red. Para sa, para sa red. Green nga ang sinulat, no? Green LED. Yan. O, mali na naman. Red LED to become low. Okay? So, pag 0, iilaw yung green. Okay, ito. Wala pala tayo sa main. Okay, let's go back. So, here's the code, no? Ulitin natin. Yun lang ang problem ko dito, no? Nakapokus ako dito sa main screen. Dito yung sa kabila yung yung monitor na isa for the setup ng recording. Dahil dito ako nakatingin, akala ko yun na rin yun, no? So, ayan, balikan natin. So, dito sa serial monitor, serial.print line, no? Piniprint na natin itong si TechPal. Bakit nagkaroon ng 3 doon? No? Napipindot kasi natin yung transition natin dito. Pag pinindot mo kasi yung 1, 2, 3 yan, minsan napupunta rin dito sa ating um, IDE, sa ating coding part, no? Ayan, yung nasan yung cursor na pipindot yan. Okay, so ayan. Ang ginamit natin ay if statement. So yung condition natin is if yung tilt value ay 0, ang gagawin ni controller ay mag-on siya ng green LED na nakakonect sa pin number 6. Okay? At naka-low naman itong si red LED. Eh, sir, paano naman pagka 1? Okay, pagka 1, ganito gawin natin. Copyin natin to. Ayan. Okay, let's do paste, no? If tilt value is equivalent to 1, so this green LED will become low and the red LED will become high. Okay? So, ayan. Now, let's try to upload again. I hope wala tayong mali. Ayan na naman. Uploading to IO board. Load ko ulit. Well, ayan. Compiling sketch. Nagluluko lang yung controller. Okay? Pero okay naman yan. So, tsaga-tsaga lang. Tagal na rin yung controller nito eh. Yan. So, di tayo gumamit ng delay ngayon kasi wala naman tayong problem sa delay. Ang ano lang natin is, yan, okay lang naman yun na ma-read. No? So, continuous, no? Ayun, nabuhay yung ating red. Off natin. Okay, off natin. Off natin yung, ayun. Ayaw, okay. Off na sana natin ilaw. Uy, light. Ayan, off natin yung light. Okay, para mas makita natin. So, pag 0, ayan, naglulus, no? Naglulus. Ayun, naglulus. Okay, pag 0, nakailaw yung green. Pagka 1, okay, red. Tingnan yung serial monitor. Pag nagbago, nagbabago din yung color. Okay, switching application lang naman ito, no? So, mag-a-add ako ng, okay, at ang gagamitin yung pailawin, usually, hindi ko na pinapagamit ito. Ayan. At ang gagamitin ninyo ay yung mga relay na dyan. Okay, yung mga relay na dito, no? So, this one is 1, this one is 0. Pwede natin pagbalik ta rin? Definitely, yes. Sa coding lang. Okay? Ayan. Okay. Okay, so that's it for this discussion. May tanong ba? Kung may tanong,
Feel free to ask, no? Mag-stop recording na ako. Okay, thank you very much, no?